Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Purihin natin ang Diyos sa pamamagitan ng minsang ito, pero lalo na sana sa pamamagitan ng mabuting buhay natin bilang mga Kristiyano. Hilingin natin ang biyayang ito at upang tayo maging marapat, halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan. Pakisama po ang intensyon para sa mga OFW, para sa mga tumutulong sa atin, para sa mga nag-aalaga sa may sakit, para sa mga may sakit, pagbuti ng kalagayan na Leon Shekifara, Sister Terry, Father Check, Father Luciano, Nida, Doktora Baby, Juliet, Alona, Karina, Sir Rudy. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban, pakundangan sa pagnalangin ng laging bireng Santa Mariang Mahal, kami naway mahangos sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kalawalatiang walang katapusan, sa pamamagitan ni Jesucristo, asama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga anak, huwag kayong padaya kanino man. Ang sino mang gumagawa ng matuwid ay matuwid, katulad ni Kristo. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampon ng diablo, sapagkat sa simula pa'y gumagawa na ng kasalanan ang diablo. At naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng diablo. Ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat siya'y may bagong buhay na galing sa Diyos. At yamang ang Diyos ang ama niya, hindi siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Dito makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng diablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng matuwid at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit, sa Panginooy ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umingay ka, karagatan, at lahat ng lumalangoy. Umawit ang daigdigan at lahat ng naroroon. Umugong sa palakpakan, pati yaong kalaliman. Umawit ding nagagalak ang lahat ng kabundukan. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Pagkat siya'y dumarating, maghahari sa daigdig. Taglay niya'y katarungan at paghatol na matuwid. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon.
Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Siya ang tinutukoy ko nang sabihin kong dumarating na kasunod ko ang isang higit sa akin sapagkat siya na bago pa ako pinanganak. Hindi ko rin siya lubos na kilala. Noong panahong iyon, naroon uli si Juan at ang dalawa sa kaniyang mga alagad. Nakita niya si Jesus na nagdaraan at kanyang sinabi, ito ang kordero ng Diyos. Narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya at sumunod sila kay Jesus. Lumingon si Jesus at nang makitang sumusunod sila ay kanyang tinanong, anong hinahanap ninyo? Sumagot sila, saan po kayo nakatira, Rabay? Ang kahulugan ng salitang ito'y guro. Halik kayo at tingnan ninyo. Ani Jesus, sumama sila at nakita nila ang kanyang tinitirhan at tumuloy sila roon ng araw na iyon. Nooy mag-iikaapat na ng hapon. Ang isa sa dalawang nakarinig kay Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres, na kapatid ni Simon Pedro. Una niyang hinanap ang kapatid niyang ito at kanyang sinabi sa kanya, natagpuan namin ang Mesiyas. Ang kahulugan ng salitang ito'y Kristo. At siya'y sinama ni Andres kay Jesus. Tiningnan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, ikaw si Simon, na anak ni Juan, ang ipapangalan ko sa iyo Cephas. Ang kahulugan ng ngalang ito'y Pedro. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Welcome sa Our Lady of Lasalle at Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Walang duda ng Pasko ang isa sa pinakamasaya, pinakamahalagang pagdiriwang ng taon. Bakit nga ito ay paggunita sa kapanganakan ng ating Panginoon. Kung yung birthday natin, masaya na tayo. Birthday ng ibang tao o lumang okasyon, nagdidiwang tayo. Ito pa kayang paggunita sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo? No wonder, pilit nating in-extend ang pagdiriwang na ito. Sa parte ng simbahan, may tinatawag na oktaba ng Pasko. Octave of Christmas. Ito yung 8 araw pagkatapos ng December 25, na kung nakapagsimba kayo within those days, mapupuna po ninyo, laging inaawit ang gloria o papuri sa Diyos. Kasi extended ang Christmas celebration. In fact, hanggang bukas pa nga, Epiphany. May nagsasabi pang hanggang baptism of the Lord. At may hirit pa hanggang kapistahan ng Banal na Sanggol o Santo Niño. Na-extend ng pagdiriwang na maintindihan naman natin sapagkat batay sa ating karanasan, mahirap naman talagang itigil agad-agad, putulin agad-agad ang isang napakahalaga at napakasayang pagdiriwang. Kaya ba may mga memes na ganito? Yan. December 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, hanggang January 1. Happy pa. Pagdating ng January 2, tulalay na. Ito pa, January 1, all smiles pa. Pagdating ng January 2, may mood swing na. Galit na. Ito pa, yan daw ikaw. Kapag suddenly you realize, tapos na ang Kapaskuhan.
Pero bakit? Saan po ba nanggagaling yung kalungkutan yan? Dahil may pasok na naman, eskwela na naman, work mode na naman, kanya-kanya na naman tayong buhay, matagal na naman bago magkita-kita, financially, ubus ka na naman, back to reality na naman. Ganun na ba? So kung wala palang reunion, walang Pasko. Kung wala palang bakasyon, walang Pasko. Ganun ba? Ganun lang ba ang Pasko? Narinig po natin sa ating ebanghelyo ang kagalakan ng dalawang disipulo ni Juan, isa dito, si Andres, kapatid ni Simon Pedro. Nang makita si Kristo, sukat iniwan nila si Juan at sumunod kay Kristo At ang pauna nilang tanong, Rabay, saan ka po naninirahan? At ang sabi ng Panginoon, come and see. Hali kayo, tingnan ninyo. And when they saw where Jesus was staying, they stayed with Him. Tumuloy sila, nanatili sila roon nung araw na yon. At bakit? Dahil maganda ang tirhan ni Jesus. Dahil maraming pagkain, bumabaha ng mga alak o inumin, maraming mga kabarkada doon si Jesus na pwede mag-party-party, nakaka-relax, may jacuzzi, something like that. I don't think so. Kasi di ba, mahirap lang naman si Jesus. Ang sabi nga po niya sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, mabuti pa ang ibon may pugad. Ang asong gubat may lungga. Pero ang anak ng tao, siya mismo, wala man lamang mapagpahingahan. So, I doubt kung ito'y patungkol sa kaniyang tirahan. In fact, sinabi dito, pagkatapos ng tagpong ito, tinawag agad ni Andres si Pedro. Experience will tell us na kapag tayo may magandang karanasan, gusto natin agad sinashare. Kanino man. Lalong-lalo na sa mga taong malapit sa atin, mahalaga sa atin. So anong sinare dito ni Andres kay Pedro? Hindi naman sinabi ni Andres kay Pedro, Bro, tol, punta tayo dun sa lugar ni Jesus. Ganda! Pwede tayo mag-happy-happy doon, mag-staycation doon. Marerelax ka. Tara na! Hindi Inaya ni Andres si Pedro, hindi sa lugar ni Kristo, kundi kay Kristo. So it wasn't the place. It was all about Jesus. The experience of Jesus. Kung wala tayong ganito, the experience of Jesus, experience of Christmas, the spirit of Christmas, malulungkot nga po tayo. Natatandaan ko dati, hindi lang masyadong eksakto, may pelikula, yung The Grinch ba yun? Ang Grinch ay parang, monster who hated Christmas. Ayaw niya ng Christmas celebration. Naririndi siya, naiinis siya. Ang ginawa niya, nagsuot siya ng costume ni Santa Claus. And he would sneak in sa lahat ng mga bahay. Papasok sa, ganun din, parang Santa Claus din sa chimney. Papasok sa bawat bahay. But not to provide presents, give gifts, no. He took it as a mission to destroy Christmas celebration.
Inaalis niya, ninanakaw niya lahat ng mga Christmas decoration. Mga Christmas tree, mga medyas, mga pailaw, Christmas lights, mga gifts. Lahat yan. Naalis niya. Ginawa niyang misyon ang sirain ng Christmas celebration. At nang nandun na siya sa kaniyang lugar, from afar, kitang-kita niya yung mga bahay na ninakawan niya ng mga Christmas decors. Wala nang mga pailaw, bleak, walang kulay. Kaya tawa siya ng tawa eh. Kasi naisip niya, nagtagumpay siya sa ginawa niya eh. Magiging malungkot na ang Pasko nila. So, nung nandun na siya sa puntong ididispatcha na niya, yung mga ninakaw niyang Christmas decors, sisirain, susunugin, kung masyadong matandaan. Pero, nang malapit niyang idispatcha yung Christmas decor, narinig niya yung mga tao from this village. Awitan ng awitan. Ng awit pamasko. Galit na galit si The Grinch. Kasi akala niya, nagtagumpay na siya. Sabi niya, bakit ganon? Inalis ko na ang inyong mga Christmas decoration. Bakit meron pa rin kayong Christmas celebration? Until he realized na ang Pasko ay wala sa mga bagay na nabibili sa tindahan. Ang Pasko ay tungkol sa someone na inilalagay ng tao sa kaniyang kalooban. And who is that someone? Is ang pinakarason, the very reason ng Kapaskuhan, ang Panginoon lamang. Walang pailaw, walang ingay, walang mga dekorasyon noong unang Pasko. Pero nandoon ang pinakarason, si Kristong Panginoon. Kaya ang pinaka masaya at magandang pagdiriwang talaga ay yung unang Kapaskuhan at hindi po dapat mawala sa ating consciousness yan. At kahit nailuwal na ng mahal na ina ang anak ng Diyos, nanatili si Jesus sa kaniyang puso. Kaya sabi nga natin, nung nakaraang pagninilay natin, anuman ang mangyari na problema sa mahal na ina, naging kalmado lang siya. Nandun pa rin ang kapayapaan sa kalooban niya, sapagkat ang tunay na diwa ng Kapaskuhan ay dala-dala talaga niya sa kaniyang buhay. Kaya nga we speak of the spirit of Christmas, spirito ng Pasko. So hindi ito material na bagay. Kaninong spirito? Spirito ni Kristo. Espiritu ng kanyang pagmamahal. Espiritu ng kanyang pagkalinga, pagliligtas. Espiritu ng kanyang mga pangakong bibigyan niya ng katuparan sa ating buhay. Dalhin natin yan. Yung mga napagnilayan natin sa buong simbang gabi, lalo na nung Kapaskuhan hanggang ngayon, dalin-dalin natin sa ating puso at kalooban. Huwag nating pabayaang mawala yan. Huwag nating pabayaang nakawin yan ng sino man o anuman. Ng sino man o anuman na mawawala sa buhay natin, masisira sa buhay natin, mawawaglit sa buhay natin. Huwag nating ibatay ang Kapaskuhan sa sino man o anuman nagbabago. In fact, kung meron man tayong notion ng back to reality, hindi ito yung mga bagay o taong meron tayo. Sapagkat ang mga ito yung nagbabago, ang realidad, ang siyang tunay, ay yung hindi nagbabago, ang pagmamahal ng Diyos sa akin at sa iyo. Kaya nga kung magkakaroon tayo ng notion ng back to reality, kapag nalulungkot tayo, pag natatakot tayo, kapag nag-aalala tayo, mag-back to reality tayo. Reality check.
mahal ako ng Diyos, niligtas ako ng Diyos. Gagawin para sa akin ng Diyos ang lahat eh. Yun ang realidad. Hindi yung mga bagay o tao na meron tayo na po pwedeng magbago, mawala. Maliwanag po ang sabi sa atin ni San Pablo sa pamamagitan ng kanyang ikalawang sulat ay Timoteo 1:7. Sapagkat binigyan tayo ng Diyos, hindi ng espiritu ng kaduwagan, hindi espiritu ng takot, hindi espiritu ng pag-aalala, kundi espiritu ng kapangyarihan, ng pag-ibig ng Diyos. Yung unang ibinigay na spirit of Christmas sa atin ng Diyos. Kung bakit, kung anong espiritu ang nilalagay natin sa ating puso. So parang sinasabi ni San Pablo, ano ba naman kayo? Kayo natatakot, ba't kayo nalulungkot? Yan ba ang espiritu ng Pasko na ibinigay ni Kristo sa inyo? Kapapasko pa lang, pinalitan nyo na agad ang tunay na espiritu ng Kapaskuhan. So kung tayo nalulungkot, kung tayo man ay patalo sa takot, kung tayo man ay patalo sa pag-alala, ibig sabihin nun, kakaibang uri ng espiritu kung saan man ang galing ito ang nilalagay natin sa ating puso. Hindi yan ang espiritu, ang diwa ng Pasko ay binigay sa atin ni Kristo. Kaya sana ito yung makita natin bilang mensahe ng pagdiriwang na ito. Tularan natin ang mga naging unang alagad ni Kristo na natili sila sa Kanya. Siyempre, wag natin kakalimutan ang siyang pinakaunang naging alagad ng Diyos, ang ating mahal na ina. Na bagamat niluwal niya, literal, si Kristo mula sa kanyang sinapupunan, ang pagmamahal naman ni Kristo ay pinanatili talaga niya sa kaniyang kalooban. Ito sanang hilingin nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang, lalo pat sinasabi ng banal na kasulatan kung paano iningatan ng mahal na ina ang espiritu ng Pasko sa kanyang puso. O hindi ba? Yun ang sinabi ng Ebanghelista at iningatan ni Maria ito sa kanyang puso. Ingatan natin. Ingatan natin yung pagmamahal na nireveal na ng Diyos sa atin. Ingatan natin ito sa mga kasinungalingan, laban sa mga kasinungalingan ay binibigay sa atin ng kalaban. Amen. Lagyan natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Makapangyarihan siya. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko sapagkat mahal niya ako. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko sapagkat anak niya ako. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, hawak ko ang tapat ng puso ko ngayon. Ang puso kong
naimbakan ko ng espiritu ng lungkot, espiritu ng takot, espiritu ng pag-aalala, espiritu ng galit. Tulungan mo po ako, Panginoon, na maalis ang lahat ng ito upang ikaw ang tunay na maghari sa puso ko. At tulungan mo akong ingatan ko ang pagmamahal mo na inilagay mo na sa puso ko. Kung bakit kapag may dumarating na mga problema, nanghihinawa ako, minsan nagagalit pa ako, kinu-question ko pa ang kalooban mo. Natatalo ako ng lungkot, ng pag-aalala ko, hindi ko talaga napoproteksyonan. Ang yaman ng iyong pagmamahal na ibinigay mo sa akin. Sorry, Panginoon. Hallelujah! Magmula ngayon, iingatan ko na. Magmula ngayon, poprotektahan ko na. Magmula ngayon, ito na ang iingatan ko. At hindi ko paniniwalaan ang mga kasinungalingan na ibinibigay, binubulong sa akin ng demonyo. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Damhin mo, ingatan mo, baunin mo ang tunay na diwa ng Pasko. Babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa rin, mayroong magandang mangyayari. Hindi basta nagkatawang tao ang Diyos at iniwan na lang tayo. Nanahan siya sa piling natin. Nananatili siya sa buhay natin. Kaya ang hamon niya sa atin, remain in me. Abide in me. Manatili ka sa akin. Huwag kang lalayo. Huwag kang magtatampo. Huwag kang magagalit. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Manatili ka sa pananampalataya mo. Ingatan mo ang paniniwala mo. Sapagat yun ang totoo. Yun ang tunay. Yun ang realidad. Lagi mong balikan yon. Kung back to reality ang sinasabi mo, lagi mong balikan ang realidad ng pagmamahal sa iyo ng Panginoon. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Mag-alay tayo ng buhay. Lahat sa ating sarili, ating panahon, talino't yaman, ialay sa ninyo, Jesus. Buhay Kristiyano,
Jesus. Buhay Kristiyano, kay ganda kong nagbibigayan. Buhay sa mag-anak, kay Kristo tayo'y magmahal. Mag-alay tayo ng handog, tanda ng ating pasalamat, tinapay at alak, tanda ng pag-ibig, ialay sa ninyo, Jesus. Pangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpatawad ng mga kasalanan sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo Taas sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan ngayong ang mahal na Birhen ng Lazaret ay aming pinararangalan. Bukod mong pinagpala sa baing lahat ang mahal na Birheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay na ngayong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak, na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin.
Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniali namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahan mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko, alalahanin natin ang ating mga minamahal na yumao. Kasama si Joyce. Keller sa iyo serio, salito persica, Diosa, Diogaso Maria sa Jose, so Relito, so Eric, so Elsie, Benjamin Nelly, Luisa, Ada, Dante, Emer, Mark Alfredo, Ricky. Kayon din ng lahat ng mga pumanaw. Awaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos. San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banalan na buhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng
namin kami sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo ng aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Cordero ng Diyos, na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Hawak ka sa Cordero ng Diyos, na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Sa amin, Cordero ng Diyos, na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Ngunit nais kong ipaalala sa inyo na ang Pasko'y kaarawan ni Kristo. Panginoon, maligayang bati sa iyo. Handog ko ang aking
pagmamahal ay dalisayin mo upang maging katulad ng sayo. Palamutit mga Christmas tree, mga tahanay nagdiwang muli. Ngunit mayroon pang isang sabsaban kung saan naroon si Kristong dahilan ng Pasko. Panginoon, maligayang bati sa'yo. Handog ko ang aking puso sa pagmamahal ay dalisayin mo upang maging katulad ng sayo. Panginoon, maligayang bati sa'yo. Handog ko ang aking puso sa pagmamahal ay dalisayin mo upang maging katulad ng sayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagkaparangal namin sa mahal na Birhen ng Lazaret at pagtulad namin sa Kaniya ay magpagindapat na aming paglingkuran ng pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo
kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag Huwag nawang namang mawalan mawalan ng ng saysay saysay ang ang iyong iyong paghihirap. paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, O aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa, sa mga sumusuporta sa atin, nagiging dahilan para makatulong din tayo sa iba. Nagpapatayo po tayo ng mga chapels ngayon. Soon, i-update ko po kayo sa mga paggawain po natin. Hindi naman po natin nararamdaman. Gusto ko lang pong paalam sa inyo kung nasa napupunta yung malaking bahagi ng tinutulong po ninyo. Salamat po. Magkakaroon po tayo ng pagpapahid ng langis para sa mga may sakit. Bago at matapos tayo, and during tayong pinapahiran ng langis, magdasal po tayo. Ang dadasalin po natin ay ang chaplet to the Divine Mercy. Pwede na tayo hindi magpapahid ng langis sapagkat bawat misa naman ay misa pagkapagaling. Kaya pwede na tayo hindi magpapahid ng langis. Kung magpapahid po tayo, see to it lang po na nakapag-alcohol tayo, ipoprovide po sa atin yan ng mga assurance. Priority po natin ay yung mga may sakit, yung mga matatanda. Ayun, salamat po. Panatilihin po natin ang katahimikan. So as I said, pwede na po tayong umalis after ng misa kung gusto lang po nating pagpapahid ng langis. Pagkatapos din po ng pagpapahid ng langis, so natin gagawin ang pagbibindisyon ng mga images at ng mga personal nating intention. Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po.